First, tanggalin lang natin yung negative terminal ng ating battery for safety. Remove lang natin yung filter hose. So angat lang natin sa bandang kaliwa and then hilain natin yung bandang kanan. Using vice grip guys, unplug natin yung trailer hose. Pwede na naman ginamit ng pliers. Tanggalin natin yung cover ng filter. Then tanggalin natin yung pagkakapit ng wiring ng vacuum valve. And pati na rin yung socket. Using 10mm socket, tanggalin natin yung galulanan guys, and then pag maluwag na, pwede na natin gamitan ng remove natin yung hose para dun sa ibak. Dalawa yan, pati dito sa may ilalim nung map sensor may hose din dyan guys. Remove the air filter. Once na nagawa na natin lahat yun guys, pwede na natin i-pull out itong air filter box. So ngayon guys, makikita na natin yung ating map sensor. So ito yan guys. So tatanggalin lang natin itong socket. Guys, bago natin tanggalin yung tornilyo, tanggalin muna natin yung socket kasi mahirap siya tanggalin guys. Nahirapan ako dito. So pag tinis ko kasi ito guys, ayaw ko talaga. So kailangan umangat kasi yung pinaka-lock doon sa gitna. Kaya lang ayaw. So siguro pwede nyo gawin, i-push nyo tapos tsaka nyo i-press. Yan ang ginawa ko rin, ayaw din guys eh. So ang ginawa ko, medyo sinaga ko lang, pero daan-daan lang guys. Huwag nyo pipilitin kasi mahirap pag naputol yan. So ginawa ko, daan-daan lang guys, pinipipil lang. And then ginamitan ko na rin ng flat screw para lang matulungan ako na ma-push palabas yun sa akin. Todo pinipit ako dyan guys. Ingatan lang din natin guys para hindi natin masira. So dito matatanggal na natin yung ating map sensor. So gumamit lang din ako ng 10mm na socket dito guys. And then maliit na wrench. Medyo makitid kasi yung paggagawaan natin guys. So medyo dahan-dahan lang guys kasi itong gawin na ito medyo matigas talaga kasi malalaki yung thread na itong gawin na ito. For safety purposes pa rin kasi yan para hindi siya mabilis lumuwag guys. Kaya kahit na medyo natanggal mo itong mahal pa rin siya. Medyo ganito. Ayan. Itong map sensor hilahin lang natin. Ayan guys, no? Medyo
guide. Yung isang side na may butas, sa guide lang yun. So yun nandito sa may mas malapit sa atin. Ayan, guide yan. Okay, so once na ibalik na natin, pwede na natin itornilyo. So isa lang talaga yung tornilyo nito guys, and then yung isa is guide. Okay, so screw lang natin ulit, balik lang natin. Once na na-untighten mo na, pwede na natin gamitin yung ating pin and then yung socket and then yung small wrench guys. So dito medyo nahirapan na ako guys kung mag-take tayo. Higpitan lang natin ang tama guys, hindi natin kailangan ng sobrang higpit. Okay guys, so once na nahigpitan na natin, make sure nyo lang din na nakalapat or hindi na gumagalaw talaga. And then kabit lang natin uli yung socket. Make sure lang din na dry kasi in-sprayan ko yan kanina ng contact cleaner. So make sure na narinig nyo yung clicking sound na ibig sabihin nakalock na talaga siya. So ngayon ay gamit na natin, ibabalik na natin lahat yung tinanggal natin kanina. So balik lang natin yung air filter box, no? Make sure na makatapat dun sa mga butas na paglalagyan niya. And then yung mga hose, make sure na nandun sa pinakaluwag na. So once na nakahose dun sa iba or yung papunta ng charcoal canister. And then yung isa naman, may isang hose na ganyan naman na nasa ibaba ng map sensor. Ito yun. So ibalik lang din natin guys. Make sure na nakalapat lahat ng ito para walang maging singaw guys. So gamit ko na lang singaw ko guys, tataas yung idol natin. And then balik lang natin, mag-tighten lang natin muna yung dalawang tornilyo dito sa may air filter box. And then secure lang natin guys, sikpitan natin. And then balik lang natin yung socket ng vacuum valve tsaka yung clip ng wiring. Ito. And then ibalik lang natin ulit yung breather hose. And then gamit lang ulit tayo ng vice grip para maibalik natin.